Noong wala na si Margaret ay nagtungo na ako sa kusina. Ipinapainit ko iyong butter shrimp na dala niya. Marami talaga iyon dahil puno ang 500 ml na Tupperware. Tamang-tama at mainit pa ang kanin na bagong sinaing ko. Kaya naman, ipinainit ko rin muna ang butter shrimp dahil malamig iyon at frozen. Pero sa microwave oven ko na ipinasok. Makalipas lang ang 5 minutes ay nakita kong tunaw na ang mga namuong buttered sa hipon. Kaya inilabas ko na iyon at isinagawa na ang isang pangmalakasang kain. Binalatan ko na lahat ng hipon at inubos ko talaga iyon. Gutom rin kasi ako dahil wala pa akong almusal at napagod rin ako sa paglalaro namin ni Margaret. Noong matapos akong kumain ay kumuha ako ng isang malaking slice ng cake. Tapos doon na muna ako tumambay sa salam at nanood ng movie mula sa isang external hard drive habang kumakain noong cake. Sumapit ang 10:00 ng umaga. Nakadalawang movie na nga ako noon. Tumayo na ako at sinimulang magugas ng mga plato at naglinis ng kusina. Tapos inilatag ko ang treadmill ni Tita Gwen at nagwalking ako ng 1 oras para naman hindi ako maipunan ng taba sa tiyan. Nagsisimula na naman kasi akong manaba dahil sa dami ng masasarap na pagkain at mga dessert na kinakain ko sa araw-araw. Kinahaponan noon ay lumabas ako ng bahay para bumili ng lulutuin na sinabawang pata ng baboy na para sa hapunan. Narinig kong sinabi ni Margaret mula sa tindahan. "Hi, Regan!" Uy, hello po. Magalang na wika ko pa na kunwari hindi kami naging close privately. Bigla namang lumabas ng gate si Chelsea. "Regan, saan ka pupunta?" Uy, Chelsea, ikaw pa lang. Sa talipapa sa unahan, bibili ng lulutuing pang-ulam. "Pwede akong sumama?" Oo naman. Basta bawal magpakarga. Joker ka talaga kahit kailan. Wika niya sabay dikit sa akin at magkasabay na kaming naglakad patungo sa talipapa. "Regan, may plano ka na ba?" Plano saan? "Sa akin. Diba sabi ko sa'yo nung nasa resort na tayo na 19 na ako. Ibig sabihin pwede na akong magka-boyfriend. Nagpaalam na rin naman ako kay mama kung pwede na ba akong magkaroon ng boyfriend. Oo raw, basta ipapakilala ko sa kanila ng formal at dapat mabait ang lalaki. Nakita kong perfect ka talaga para sa gusto ni mama. Maliban sa kilala ka na niya, mabait ka rin talaga. Kailan ka aakyat ng ligaw sa bahay?" Hala siya, parang lasing kausap. Diba sabi ko na sa'yo dati pa na pinapaaral lang ako ni Tita Gwen. Kasama sa kasunduan namin na hindi ako pwedeng magkaroon ng girlfriend hanggat hindi pa ako nakaka-graduate. Dahil maaring masayang lahat ng gastos niya kung makakadisgrasya na ako kagad habang hindi pa ako nakakapagtapos ng pag-aaral. Paano kung... Ha? Paano ka? Di chill ka lang dyan. Enjoy your life being single at mag-focus ka sa pag-aaral mo. Natulala si Chelsea habang naglalakad kami, kaya hinila ko na siya sa kamay at nagpalit kami ng pwesto. Muntik na kasi siyang masagi ng dumadaang tricycle dahil tulala siyang naglalakad at napupunta na sa gitna. Tumayo lang siya sa labas doon sa bilihan ng pagkain at ako na lang ang pumasok. Noong matapos ako makapamili ay sabi ko sa kanya, "Uy, tara na." Nagpatianod naman siya noong hilahin ko ang braso niya at naglakad na rin kami ng mabagal. Hanggang sa makarating na lang kami sa bahay nila ay tulala na siya. Tapos naupo sa upuang simento sa may gilid ng kanilang tindahan. "Sige, papasok na ako. Ipe-prepare ko pa tong mga tong." Wika ko pero hindi na siya sumagot. Nakatitig lang sa lupa. Hinayaan ko na lang din.
Wala akong kasalanan sa kanya at hindi ko kailangan pagtuunan ng pansin ang kalungkutan niya dahil wala namang namamagitan sa amin. Pagkarating ko sa bahay ay nagpatugtog ako ng disco music at naging abala na sa pag-aasikaso ng mga ingredients na lulutuin kong nilagang pata ng baboy. Kinagabihan noon ay saktong pagsapit lang ng 9:00 ng gabi ay narinig ko na bumubusina ang sasakyan ni Tita Gwen sa labas ng gate. Nasabi ko na lang sa aking sarili na talagang excited na sa masarap na ulam si Tita dahil hindi man lang nagpapalit ng kahit 5 minutes. Agad kong binuksan ang gate para makapasok na ang sasakyan niya. At pagkababa niya lang ay sabi niya, "Kakain na tayo?" Oo naman po, tita. Sabi ko naman po sa inyo, di ba, na sakto lang ang oras na 9:00 sa pagdating nyo. Dahil matatapos pa lang din ako noon na magluto. Yes, hindi ako huli. Nag-snack kasi ako kaninang hapon para marami akong makain ngayong hapunan. Wika niya pa at agad nang pumasok sa bahay. Noong makapasok ako ay naroon na siya sa lababo. Naghuhugas na ng kamay, sabay upo na rin agad sa lamesa. Nakapaglagay na rin naman ako ng mga plato sa lamesa bago pa siya dumating. Nasa gitna na rin ng lamesa ang kaldero ng rice cooker. Kaya naman, nagsandok lang ako noong ulam namin na nilagang pata ng baboy at agad na siyang nagsimulang kumain. Ako naman ay nagpunta pa sa ref para kumuha ng sili at kalamansi para sa sausawan naming patis. Yun, ayos. May sausawan. Akala ko nakalimutan mo yan. Hindi pwede yun, tita. Kulang ang sarap ng pagkain kapag walang ganitong sausawan. Wika ko sabay bigay ng platito sa kanya na may sausawan. At meron din para sa akin. Tumahimik na rin ako para makapokus na si tita sa paghahapunan niya. Ako rin naman ay gutom na. Dahil maliban doon sa kinain kong breakfast na butter shrimp, ay hindi na ako kumain pa ulit ng kanin, cake at kape lang ang merienda ko noong hapon. Kaya malalim na rin ang gutom ko at tanda ng kumain ng pangmalakasan. Makalipas ang kalahating oras naming kain ay sabi ni tita, "Anong gusto mong dessert, Dragon? Kukuha na ako sa rep. Pero ice cream ang kukunin ko. Naparami ang nguya ko ng siling pula, kaya ang anghang sa bibig. Kailangan ko ng malamig." Sige po, tita. Ice cream na rin po yung sa akin. Wika ko pa dahil hindi pa ako tapos kumain. Sinisimot ko pa ang mga laman na nakadikit sa butom, pero wala na akong kanin. Ilang saglit pa ay inabot na sa akin ni tita ang isang medium size na mangkok na halos punuin niya ng ice cream na cookies and cream flavor. Tapos muli na kaming natahimik habang napapapikit sa bawat subo ng malamig na panghimagas. Matapos makakain ay sabi ni tita, "Regan, maraming salamat sa masarap na pagkain ha." Walang anuman po, tita. Siya nga pala, Regan, masyado tayong naparami ng kain. Kailangan natin magpatunaw. After mong magugas ng mga plato ay pumunta ka sa kwarto ko ha. Dalhin mo yung vodka na nasa ref. Mahigit kalahati pa ang laman nun, diba? Inumin natin para mabilis tayong matunawan at maging mahimbing na rin ang tulog. Okay po, tita. Sagot ko pa tapos iniwanan niya na ako sa baba. Umakyat na siya sa ikalawang palapag at pagkalipas lang ng ilang minuto ay narinig ko na ang tunog ng shower. Ibig sabihin ay naligo na si tita. Kaya noong matapos akong maglinis sa kusina ay naligo na rin muna ako. Tsaka ako kinuha ang alak sa ref at nagdala ako ng 2 wine glass sa itaas. Pagkapasok ko sa kwarto ni tita ay naroon ulit siya sa harap ng dresser, nagtutuyo ng kanyang buhok. At gaya ng madalas niyang suot, kapag matutulog na ay naka-satin dress ulit siya na mababa ang taas sa harapan.
kaya hindi ko maiwasang mapasulyap sa mga magagandang tanawin na naroon. Sabi niya pa, sige, diyan mo na sa misita ilagay ang alak at baso. Diyan tayo mag-inuman. Naisip ko na ano kaya ang balak ni tita. Inuman na one-on-one, wala man lang kaming music o palabas na panonoorin sa kanyang laptop. Tanong ko pa sa aking isipan. Pero naisip ko na rin na baka masyado na siyang na-burnout sa ingay at dami ng trabaho sa opisina nila. Kaya gusto niya na muna ng katahimikan. Kaya hinayaan ko na lang din muna. Noong matapos siya sa kanyang pag-ayos ay lumapit na siya sa lamesa at umupo sa tapat ko. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagpatugtog ng instrumental music. Pero masyadong mahina. Dahil na rin siguro sa katahimikan ng lugar at kwarto kaya naririnig pa rin naman namin iyon. Lalo at wala namang nagsasalita sa amin. Tagayan mo yan para makapagsimula na tayo. Wika niya kaya agad na akong naglagay sa baso. Ininom niya na rin agad ang laman noon. Straight at bottoms up. Kaya ginaya ko na rin. Alam mo, Regan, napakalungkot ng buhay ko rito. O ng buhay ko in general. Kaya malaki ang pasasalamat ko na narito ka. Masaya na ako dahil may nakakasama at nakakausap ako araw-araw. May nagluluto pa ng masasarap na pagkain. Sana wag kang magbago at manatiling masipag ha. Opo, tita. Sisikapin ko po na patuloy ko kayong mapasaya sa pamamagitan ng pag-aasikaso ko sa mga gawaing bahay, pati na rin sa pagkain natin. Salamat, Regan ha. Pero alam mo, Regan, sa tingin ko, maliban sa mga yan, ay may magagawa ka pa sa akin na higit na makakapagtanggal ng aking pakiramdam sa lungkot at pag-iisa. Ano naman po yun, tita? Sabihin niyo na lang po at handa naman akong gawin ng kahit ano para sa'yo. Wika ko. Noong pagkakataong iyon, ay pareho na kaming nakakatatlong tagay ni tita noong vodka. At bawat tagay namin ay kalahating baso ang laman. Masarap at mabango ang alak na iyon. Pero hindi ko inakalang malakas rin pala ang tama, lalo kung mabilis ang tagay. Nakita kong tumayo si tita at lumapit sa akin. Nakaupo ako noon, kaya nasa bandang tiyan at dibdib niya nakatapat ang mukha ko. Regan, hindi ba nakakahiya kung hilingin ko rin ang bagay na katulad ng ipinaranas mo kay Cherry? Wika niya habang nakatitig sa aking mga mata. Kaya biglang nanlamig ang mga palad ko at hindi makapaniwala sa kanyang sinabi. Ano, Regan, mapagbibigyan mo ba ang tita mo na isa ring uhaw sa pagmamahal at kalingam? Sabi ko naman, Wala pong problema sa akin yung tita. Kaya nang sinabi ko, sabihin mo lang kung anong gusto mong ipagawa sa akin at handa akong gawin ng lahat para sa'yo. Wika ko at tumayo na rin ako para pagpantay ang aming mga mukha. Saglit kaming nagkatitigan at dahan-dahan nang tinawid ang aming distansya. Alam kong alam ni tita ang sasapitin niya sa paghiling ng ganong bagay sa akin dahil saksi siya sa nangyari kay Ma'am Cherry. Kaya hindi ko na itatanong pang muli kung sigurado ba siya o handa siyang masaktan sa ganong level. Kasabay ng pagbuhos ng ulan sa labas ng bahay ay ang pagpapaubaya namin ni tita sa bagay na gusto ng aming mga sarili. Mahabang oras namin at walang dapat madaliin, kaya sinigurado kong hindi madadala si tita kahit pa masaktan siya sa gabing iyon. Pasado 12:00 ay pareho na kaming nakatingin sa kisame at walang nagsasalita. Hindi rin ako sigurado kung dapat ba akong mag-sorry sa kanya dahil doon. Pero naisip ko na hiniling niya iyon sa akin nang malinaw kaya walang pilitan o biglaang naganap. Alam kong matagal niya nang pinag-iisipan ng bagay na yun, kaya dapat pareho kaming walang pagsisisihan. Hanggang sa magsalita na nga si tita. Regan,
pwede bang dito ka na muna matulog sa kwarto ko ngayong gabi? Gusto kong matulog ng may kayakap. Opo, tita. Sagot ko. Tapos tumagilid na siya habang nakaunan sa braso ko. Isinubsob niya ang mukha niya sa dibdib ko at natulog na. Ako naman ay hindi ko na namalayan kung paano ako nakatulog noon. Ang alam ko lang ay nakatagilid ako noong habang yakap si tita at iniisip na napakaswerte ko na napunta ako sa ganong sitwasyon. Kinabukasan noong magising ako ay wala na si tita sa tabi ko. Kaya dali-dali na akong bumangon at hinanap siya. Noong naroon ako sa kwarto ko ay sumilip ako sa bintana. Nakita kong inaasikaso ni tita ang mga bulaklak. Nagugupit siya ng ilang sanga ng mga roses, tapos may ilan din siyang itinanim. Kaya bumaba na ako para puntahan siya at tanungin kung ano ang gusto niyang breakfast. Tita, nag-almusal ka na po ba? Hindi pa, Regan. Ano po bang almusal ang gusto mo, tita? Luto ka naman, Regan, ng ham, tapos gawa ka ng ham and egg sandwich. Lagyan mo nung binili kong honey mustard tsaka ketchup. Okay po. Sagot ko at agad nang ginawa ang utos niya. Naganda na rin ako ng brewed coffee sa coffee presser at noong ready na ang lahat ay lumabas na ako dala ang tray na may lamang 4 na pirasong ham and egg sandwich. Tapos 2 tasa at iyong coffee presser. Wow! Mabuti at nagdala ka ng brewed coffee. Ito talagang naisip ko kanina. Mabuti at naisip mo rin. Oo naman po, tita. Kape naman talagang best inumin sa umaga. Tara, kain na po tayo. Wika niya at tinubad na ang hand gloves. Tapos umupo na sa bakal na lamesa na naroon sa mismong garden. Tsaka kami kumain ng sabay. Sabi niya naman habang umuyam. Grabe, Regan. Akala ko tutuloy ang lagnat ko kaninang madaling araw. Bakit po? Lagnat po ba kayo? Oo Bumangon kasi ako ng 2 a.m. para magbanyo. Medyo mainit ako, kaya naisip kong mag-temperature check. Ayun, may sinat ako. Paano ba namang hindi ako magkakasinat? Napaka-unbelievable nang meron ka. Napakaswerte na magiging girlfriend mo sa'yo. O kahit ang magiging asawa mo. Huwag ka na pong mainggit sa kanila, tita. Hanggat narito ako sa poder mo ay handa naman akong paglingkuran ka. Pati na sa ganung bagay. Di may enjoy mo rin ng mahabang panahon. Oo, tama ka, Regan. Speaking of paglilingkod, tumawag sa akin kanina si Crea. Punta ka raw sa kondo niya bukas. Gusto niya raw magpaluto ng kare-kareng bakam. Ikaw na raw ang bumili ng mga ingredients at babayaran niya na lang sa kondo pagpunta mo. Sigurado ka po, tita, na okay lang sa'yo na pumunta pa ako ron kay Ma'am Crea? Oo naman. Wala namang magbabago sa naging usapan natin noong nakaraan. Hindi rin kita inaangkin. Pakinabangan mo ang pagkakataon na bata ka pa at may mga nahuhumaling pa sa'yo. Mag-ipon ka at tulungan ng pamilya mo. Huwag mo kong alalahanin, ha? Hihiling naman ako kung kailan kailangan ko. Pero sa ngayon, mukhang kailangan ko ng 1 buwan na pahinga bago iyon pwedeng maulit-ulit. Hanggang ngayon kasi ay masakit at mahapdi pa rin. Tinitiis ko lang dahil gusto kong gawin itong pagre-replant ng mga rose. Okay po, tita. Anong oras po ba ako pupunta kay Ma'am Crea bukas? Agahan mo raw, kahit mga 9 a.m. Okay po. Pagsang-ayon ko pa at ipinagpatuloy na namin ang aming pag-aalmusal. Pagkatapos noon ay hinayaan ko na siyang tumambay sa garden. Ako naman ay inasikaso ang mga labahan niyang damit at nilabhan. Tapos naganda na rin ako ng karning baboy na yempo at ibinabad ko na iyon sa toyo, bawang, ketchup at kalamansi. Dahil ipapaihaw ko iyon sa kinahapunan para iyon ang ulam namin. Ayun, my loves. Awat muna tayo, ha? Salamat sa pakikinig, my loves, ha? Abang-abang lang po sa kasunod nito. Ingat ka palagi, my loves. Take care and bye-bye.